yung series natin, Faith That Works, tungkol po to kay ano, no? Tatalakayin po natin yung ano, no? Yung buong aklat ng James o ng Santiago na ating pag-aaralan ngayong buwan ng Mayo. Ayaw. Yan. Yan po si James, ay nakita natin dyan, siya po ay half-brother of Jesus. Kasi meron pa pong isang James, yung magkapatid, na anak ni CBD po yata yun. Pero ito, si James na sumulat sa Bible, half-brother po siya ni Jesus Christ. Amen. Siya po yung may akda o sumulat na aklat ng Santiago. At alam po nyo na itong si James, nung panahon na si Kristo ay nangangaral, ay hindi po siya naging apostol o alagad ng ating Panginoong Kristo. Ibig sabihin, nung panahong si Kristo ay patuloy siyang nangangaral, habang nabubuhay pa siya, ay hindi yung kanyang kapatid na itong si James, hindi po kasama na patuloy na naging apostol o alagad ng Panginoong Kristo. Pero nung kalaunan po, ay naging apostol din siya, katulad ni Pablo, na isa sa mga nakakita at sumampalataya sa Panginoong Kristo pagkatapos ng muling pagkabuhay ni Kristo. Kaya po siya, naging alagad lang siya nung namatay na si Kristo, ang ating Panginoon, at muling nabuhay. Doon nagsimula na ito po si James o si Santiago ay naging alagad ng ating Panginoon Kristo. At alam niyo po, matapos masaksihan po yun ngayon, yung pagkabuhay ng ating Panginoon Kristo, naging masigasig na po itong si James at naging leader po siya ng isa sa mga pinuno sa iglesia sa Jerusalem. Para bang ito, sa mga church, nag-iisa siya sa mga pinuno po ron. Amen. Kaya yun po yung background ng buhay ni James. Binigyan ko lang po sa inyo ng pagpabigay kung sino po yung James na binabanggit natin. Amen. Yung aklat ng Santiago na sinulat ni James, ayan. Yung aklat Santiago na sinulat ni James, ang pinakalayonin po bakit po ito sinulat, para turuan yung mga mananampalataya, partikular na yung mga Hudyong Kristiyano. So makatuwid, yung James, pag binasa nyo po yan, naka-address yan sa mga mananampalataya. Hindi yan sa mga unbeliever o sa mga unchurched people. Kaya pag binabasa mo yan, kaya di ba nakita nyo, na sa tinuro sa amin sa hermeneutics, pag magpapaliwanag tayo ng mga talata, dapat tinitignan natin kanino ba naka-address. Bakit kanino niya ba isinulat to? Kaya makikita natin, lahat ng pagtatalakayan natin dito, naka-address to sa atin din po na tayo yung mga mananampalataya o followers ng ating Panginoong Kristo. Kasi nakita niya rito na nagkalat kasi sa iba't ibang lugar yung mga mananampalatayang Kristiyano, yung mga Hudyong Kristiyano noon. Diba? Kaya gustong turuan ni James kung paano isabuhay yung kanilang pananampalataya kay Kristo. Yung practical na gawa at pagsunod. Ba? Yun yung pinakalayunin ng pagsulat ng James. Layunin nitong ipakita yung tunay na pananampalataya ay hindi lamang basta pagsang-ayon sa isip. Iba kasi minsan, alam naman natin, pag nananampalataya, kasi nakikita niya na yung ibang mga Hudyo, nananampalataya lang, parang sa isip lang. Hindi naman nakikita sa gawa. Diba? Kaya nga po rito sabi niya, kundi isang binagong buhay na nahayag sa pagmamahal, karunungan ng pagtitiis sa gitna ng pagsubok. Diba? Ibig sabihin, katulad natin, lahat tayo followers of Christ, nananampalataya tayo kay Kristo, dapat nakikita sa ating buhay na meron tayong binagong buhay. Diba? Ibig sabihin, yung pananampalataya natin, nakikita doon sa pang-araw-araw nating buhay. Diba? Ang hirap kasi, followers tayo ng ating Panginoong Kristo. Pag sinabing followers, tagasunod, nananampalataya ka, hindi naman nakikita sa buhay natin. Diba? Kaya itong James, isinulat niya to para doon sa mga Hudyong Kristiyano noon at sa atin ngayon na mga mananampalataya ng ating Panginoon. Amen. Kaya yun po yung pinakalayunin. Kaya ang pinakatema po nito ay yung taus-pusong pagsunod bilang tugon sa biyaya ng Diyos. Amen. Kaya team natin ay, yan, Dex, ayan, faith that works. Yung pananampalataya na dapat mayroong kasamang gawa. Ang sabi nga po ng talata, amen.
Sabi sa Santiago 2:14, mga kapatid, ano ang pakinabang kung sabihin ng isang tao na siya'y may pananampalataya, ngunit hindi naman niya ito pinatutunayan sa gawa? Maliligtas ba siya sa ganoong uri ng pananampalataya? Diba? Parang ikaw, kiniklaim mo na nananampalataya ako kay Kristo, nakikita ba? Diba? Yun yung ano, diba? Nakikita ba yung pananampalataya mo kay Kristo? Sabi nga kanina, hindi lang yan sa isip, hindi lang yan sa mga salita. Nakikita doon sa buhay mo. Hindi lang ganun yung yun yung ano yun yung layunin ni James, bakit niya sinulat ito? Nakita niya yung ibang mga Hudyong Kristiyano, puro faith lang pero hindi nakikita yung pananampalatayang Kristiyano sa kanilang mga buhay. Amen. Kaya nga po, ito yung nais natin na bigyang pagpapahalaga doon sa buong buwan ng Mayo, na dapat yung pananampalataya natin, yung pananampalataya mo, dapat may nakikita dyan. Ba, merong nangyayari dyan. Hindi lang puro tayo pananampalataya. Diba? Kaya, tignan nyo, ba, lagi ko nang binabanggit dito sa pulpito, na pag tinanong natin yung mga kakilala natin, o dyan sa labas, pag tinanong natin, may nananampalataya ba sila kay Kristo? Sumasagot naman yan, pero tignan mo, ano yung ginagawa nila? Diba? Hindi ganun yung pananampalataya. Dapat nakikita yon. Amen? Kaya itong sulat ni James nakarating sa panahon natin ngayon. Dahil siyempre, para matuto tayo at makita natin, masundan natin kung paano natin gagawin yung pananampalataya na sinasabi natin sa ating Panginoong Jesucristo. Ito po yung mga tatalakayin natin sa buong buwan ng Mayo. Yan. Faith in Fire, ngayon pong araw na ito. Do the word, faith that moves, watch your words. Yan. Yan po yung pag-uusapan natin. Ngayon po, ipagtatalakayan natin, faith in fire. Alam niyo po, sabi nga po, amen, sabi ni Pedro, sabi dyan, ang ginto, bagamat nasisira, ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Amen. Sino po magiginto rito? Diba? Yung ginto raw, diba? Kasi inahalin tulad niya yung ginto sa pananampalataya natin ni Pedro. Na para makita mo raw yung ginto na tunay, kinakailangan daw po ipadaan yung sa apoy. Gayon din daw, ang sabi ni Pedro, na ang inyong pananampalataya ay higit na mahalaga kaysa ginto. Sinusubok ito upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pangarangalan sa araw na mahayag si Kristo. Amen. Kaya dito makikita po natin, mga kapatid, na yung ating pananampalataya, dadaan talaga sa apoy yan. Makararanas talaga tayo. Pag sinabi pong apoy, makararanas talaga tayo ng mga pagsubok sa buhay. Amen. Yun po yung ibig sabihin yan. Yun yung ibig sabihin ni Pedro. Na talagang dadaan talaga tayo doon sa mga pagsubok. Di ba? Nakita nyo, nung sinulat ni Pedro natin to, nakita natin. Kaya naisulat ni James yun eh. Kasi si Pedro nung panahon nun, siya yung pinaka-naglilid sa kanila eh. Di ba? Nung namatay na si Kristo, si Pedro yung naglilid. Kaya nakita nyo, yung sinulat ni Pedro ito, isinulat din ni James. Di ba? Yung binasa natin kanina, na isulat din ni James yung ganong bagay. Kaya rito, ang problema kasi, karamihan sa ating mga believers ay, minsan natatalo tayo ng iba't ibang klaseng pagsubok. Minsan, pag nakaranas tayo ng mga problema sa buhay, tumatalikod na tayo sa ating pananampalataya. Amen? Kaya minsan, di natin naintindihan na ang buhay, sabi nga ni Pastor Rick Warren, na ang buhay, sabi nga ang buhay ay isang pagsubok. Amen? Hindi ang buhay ay parang gulong. Di ba? Sabi, may kasabihan ng buhay daw ay parang gulong. Parang umiikot, minsan nasa baba, minsan nasa taas. Hindi. Ang buhay, bahagi ng buhay ng Kristiyano yan. Ang buhay ay isang ibig sabihin, bahagi na ng parte na ng buhay natin na tayo ay daranas. Pag sinabing pagsubok, mga problema. Amen. Sino walang pagsubok o walang problema rito? Wala, di ba? Lahat tayo dumaranas ng problema. Di ba? Lahat tayo dumadanas. Iba-iba nga lang, iba-iba lang yung level at iba't ibang klase. Amen. Kaya yun ay talagang mararanasan natin, yung mga bagay na yon na gusto nating talakayin. Ngayon, basahin natin yung pinakatalata natin na pag-aaralan ngayon. Amen.
Ayaw pa rin James. Ay, ayan. Sabi ng Santiago 1:3-4, dapat niyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. At dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo maging ganap at walang pagkukulang. Amen. Pamagatan po natin yan. Next. Yan. A living faith in fire. Diba? Yung buhay na pananampalataya ito, yung ating buhay na pananampalataya na dumaraan sa apoy. Diba? Ibig sabihin, yung pananampalataya natin, yung pananampalataya mong Kristiyano na dumaraan sa apoy. Yun po yung pag-uusapan natin ngayong araw pong ito. Pag sinabi kasing buhay na living faith, ibig sabihin meron kang totoong pananampalataya, meron kang tunay na pananampalataya. Kasi hindi naman lahat kasi hindi naman lahat ng na tumanggap kay Kristo ay totoo eh. Ba? Makikita mo nga, kaya nga pinadadaan sa pagsubok yan eh. Doon makikita, binasa natin kay Peter kanina, kung talagang totoo at tapat yung patadaan talaga sa pagsubok yan. Na kapag ikaw ay sinubok, nagkaroon ka ng mga problema, hindi ka sumusuko. Diba? Hindi ka tumatalikod kagad. Amen. Yun po yung ibig sabihin nun. Amen. Kaya nga po, ito po yung mga tatalakayan natin ngayon. Yan. The processes of facing and overcoming a faith that is tested by fire. Ano ba yung mga proseso? Paano ba natin hinaharap yung ating mga problema at paano natin napapagtagumpayan ito dun sa mga pananampalatayang dumadaan sa apoy o dumadaan ng iba't ibang mga pagsubok. Amen. Number 1, yan. How should we face trial? Paano ba natin hinaharap ang mga pagsubok o mga problema sa buhay? Tatay Mario, kayo po, paano nyo ba hinaharap pag nagkaroon kayo ng pagsubok o problema? Tiwala lang sa Panginoon. Tiwala lang sa Panginoon. Si Tatay Jason, pag may problema tayo na ikot ka ng ikot, wala pa rin sakay. Di ba? Wala pong magawa. Wala kang magawa. Wala kang magawa. Walang pasahero. Wala. Wala magawa. Okay. Si ano po, ibang sa mga kabataan natin, ano po yung ginagawa natin? Kuya Clint, ano ginagawa mo pag may problema, di ba? Nakabasag ng ano sa Jollibee, ano gagawin? Ano po, nagiging kalma po tapos naghahanap po ng solusyon. Nagiging kalma at naghahanap ng solusyon, di ba? Si Ate Junolin, pag may nagkakaroon ng ano, di ba? Medyo nagkatampuhan kayo ng AJ, di ba? Anong gagawin? Ha? Babatukan si ano? Depende Hindi. po sa ano. Depende problema sa, po. depende sa, o sige, anong problema gusto mo? Sabihin mo. Pero hinaharap po, Pastor. Hinaharap mo. Okay, hindi mo tinatalikuran. Yung iba, Yung iba. Ang gulo mo, nagulo tuloy ako sa'yo. Si ano naman, yung pangalan to? Si Maris. Ayan, si Maris. Si Jubilea. No, kamukha ng artista yan, no? Si Maris Racal. Di ba? Kita mo, pinopromote pa kita, ha? Ano po, Tinitigan ka tuloy ng iba, oh. Oo nga, no? Ayan, tumayo, ayan, tumayo. ano po, minsan po pag mahirap, syempre iniiyakan. Tapos, pag, kalmado na, parang hahanap na ng solusyon. Ayun po. Depende pala doon sa level ng ano, no? Depende doon sa level ng pagsubok. Pag mahirap talagang iiyak. Amen. Ito, tignan natin, ano ba sinabi ni ano? Ano ba sinabi ni Santiago? Kaya yung tatalakayan natin from Santiago chapter 1, 2 hanggang 15. Iisa-isahin natin na yung tatalakayan natin, a living faith in fire. Amen. Number 1, sabi rito, how you to pay trial. Number one, ayan, joy in times of trial. Magalak daw tayo. Sabi ng Santiago 1:2, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo'y dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Ano ba yung ibig sabihin niya na magalak? Na kapag may problema, ay tawanan mo lang, salamat, nawalan ako ng trabaho. Thank you, Lord. Ganun ba yun? Salamat, walang pasahero. Di ba? Ikot ako ng ikot hanggang ngayon, wala pa, thank you, Lord. Ganun ba yun? Ganun ba yun? Sabi niya, magalak daw eh. Di ba mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang klaseng pagsubok. Amen.
Yun po yung sabi. Sabi nga po rito, ang sabi ni Santiago, sabi niya, kapag tayo raw po ay sabi rito, sabi na sa talata, kapag sinabi ng Santiago na magalak, sabi rito, hinihikayat niya yung kanyang mga mambabasa. Tayo po, nasuriin natin yung ating pananaw pagdating sa pagsubok. Di ba? Paano mo ba tinitignan ng pagsubok? Yung mga problema. Yun yung gustong ipakita ni ano rito eh. Ni James rito na kapag may problema daw tayo, magalak daw kasi iba-iba ang tingin natin sa pagsubok o problema. Kadalasan ang tingin natin sa problema ano? Pahirap, di ba? Bigatin, di ba? Nawala ka, nagkasakit, nadisgrasya. Paano mo tinitignan yung mga bagay na yon? Bigatin sa buhay yun eh. Pero dito, sabi ni James, sabi niya, magalak kayo. Gusto niya, tignan natin sa perspective ng Diyos. Kapag may problema tayo, ano ibig sabihin? Ano ba yung layunin ng Diyos? Bakit ka binigyan ng problema? Kaya sabi niya, dapat magalak ka. Bakit? Kasi ang sabi ng Romans 8:28, alam natin na sa lahat ng bagay, gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya, na Kanyang tinatawag ayon sa Kanyang layunin. Ang perspective kasi natin, ni James, sabi ni James, dapat kapag mayroong mga pagsubok, anumang klaseng problema na kinakaharap natin, sabi niya, kasi ang Diyos daw, sa mabuti at masama, kung mayroong mga bagay na mga magaganda at hindi, sabi niya, kundi para sa ikabubuti natin yun. Ano po ibig sabihin natin? Kapag tayo daw may problema, tignan mo doon sa pananaw ng Diyos, na kaya Kanya binibigyan para sa ikabubuti mo yan. Hindi yung kasi in realidad, iniisip mong pabigat eh. Bakit? Isipin mo lang, nawalan ka ng trabaho, hindi pa pabigat yun. Pero sabi, tignan mo, bakit ka nawalan ng trabaho? Merong gustong ipasabi sa iyo ang Diyos. Maganda yung gustong iparating sa iyo ng Diyos. Kaya sabi ni James, magalak ka. Diba? Kaya gano'n dapat, pag meron tayong mga problema, tignan natin na huwag mong isipin na ang problema, may stress ka, di ba? Lahat na lang ng mga hindi magagandang bagay, gagawin mo na, di ba? Magpapakalayo-layo ka, di ba? Magbabasag ka ng mga pinggan, di ba? Hindi mo titignan ng gano'n eh. Tignan mo siya na, ano kaya yung gusto ng Diyos? Bakit bakit dumadaan ako ngayon sa ganitong problema? Kaya binanggit yun ni James, sinabi niyang magalak. Diba? Kaya sana po maintindihan natin kasi ang minsan, diba, sabi nga natin, kaya minsan yung iba, kaya pag nagkakaproblema, tumatalikod eh. Diba? Tumatalikod na lang sa kanilang pananampalataya. Kasi ganun ang tingin nila eh. Ang bigat eh. Parang pabigat sa kanila. Diba? Kung kailan ako na kay Kristo, bakit ganito? Napakarami, sunod-sunod yung problemang dumarating. Samantalang nung wala naman ako kay Kristo, hindi naman ganito. But tingnan mo yung pananaw ng Diyos kasi tinetest niya yung faith mo eh. Diba? At meron siyang, hindi natin, basta't ang gusto lang ng Diyos, sa ikabubuti mo yun. Diba? Iniibig niyo ba ang Diyos? Kaya sabi niya, diba? Para sa ikabubuti ng mga umiibig sa Kanya. Kung iniibig mo ang Diyos, dumaranas ka ng mga pagsubok, magalak ka. Kasi bakit? Para sa ikabubuti mo yun. Para sa ikabubuti natin yung mga bagay, anuman yung problemang nararanasan natin, tandaan po natin yan. Kung kayo pa may mga estudyante, mga magulang, nagtatrabaho, negosyante, ano pa man estado natin sa buhay, lahat naman tayo dumadaan sa ganyang bagay. Sabi nga, merong mabibigat, merong mga hindi mabibigat, pero ano man yan, basta't problema yan, basta't pagsubok yan, tandaan natin, merong magandang layunin lagi ang Diyos dyan. Kaya ang sabi ni James, magalak tayo. Kasi, tignan nyo, kung yan ina-address, kasi hindi niya pwedeng i-address yan sa mga unbeliever eh. Diba? Kaya sabi ko sa inyo, sinulat yan ni James para sa mga mananampalataya. Sabihin mo doon sa mga hindi nakakilala kay Kristo, Uy, magalak kayo kapag may problema. Sabihin, sira ulo talaga ito, no? Problema, magagalak ako. Diba? Gaganunin eh. Kaya makita nyo, kaya yan yung salitang yan, in-address niya yan, alam niya na tayo ay mayroong pagkilala kay Kristo. Di ba? Kaya in-address niya yan para sa ating lahat. Amen. Kaya po yung una, paano natin siya inaharap, dapat magalak tayo sa panahon na tayo ay
dumaraan sa mga pagsubok o dumaraan sa apoy ng mga pagsubok. Pangalawa, ang sabi ni James, sa verse 3 tayo, trial produce the steadfastness of faith. Sabi sa Santiago 1:3, dapat niyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Yun yung isa sa nagiging bunga niyan. Kapag tayo ay, sabi ito, dumaraan ng mga pagsubok, tumatatag yung ating pananampalataya. Ano yung ibig sabihin ng tumatatag yung pananampalataya? Lalo kang nagtitiwala sa Diyos. Diba? Kaya makita natin, hindi ka susuko. Hindi ka magrereklamo kapag nakaranas ka ng mga problema. Yun yung ibig sabihin na, yun yung nagiging bunga. Kaya nga sabi ni James, magala ka. Bakit? Lalo ka kasing magtitiwala sa Panginoon kapag doon. Kasi di ba? Tignan niyo pag may problema tayo. Ano ginagawa natin? Kaya nga tinanong ko kanina yan eh. Kaya dapat ganun, pag may problema tayo, sa Diyos lagi tayo dapat lumalapit. Lalo ka nagtitiwala sa Kanya kasi wala ka na bang ibang lalapitan pa eh. Di ba? Lagi natin sinasabi kapag yung mga, kahit na yung mga doktor, di ba? Kapag alam ng mga doktor na wala na talagang pag-asa, sabihin niya talagang sa Diyos na lang tayo himala na lang ito. Di ba? Himala na lang yung ano natin na gumaling. Di ba? Kaya ibig sabihin, pinalalapit ka na sa Diyos doon. Di ba? Kaya makita natin, di ba? Yung mga pagsubok na yan, hindi yan pabigat sa atin, sabi ni James. Ang problema, yun yung nakikita niya sa mga Hudyong Kristiyano eh. Para bang yung nakakaranas sila ng mga problema, ng mga pagsubok, parang nagiging pabigat sa kanila. Sabi niya, hindi. Pinatatatag nga niya yung pananampalataya. Bakit? Kasi lalo kang magtitiwala sa Panginoon kapag dumadamanas ka ng mga pagsubok. Lalo, di ba? Nakita niyo, di ba? Sabi nga ni si Jubilee, sabi niya nga, pag mabigat yung talagang umiiyak. Di ba? Umiiyak ka dahil talagang niluluhod mo sa Lord, di ba? Talagang gano'n na lang yung luhod natin. Bakit? Kasi lalo ka nagtitiwala eh. Kaya nga nagkakaroon tayo ng mga pagsubok sa buhay kasi para lalo tayong magtiwala sa Panginoon. Ang problema kapag may pagsubok, kapag hindi ka lumalapit sa Panginoon. Diba? Kaya dapat ganun. Sa Diyos tayo lagi lumalapit kapag meron tayong dumadanas ng mga pagsubok. Amen? Pangatlo, trials ay stand in the faith. Santiago 1:4, at dapat kayong magpakatatag hanggang wakas upang kayo'y maging ganap at walang pagkukulang. Amen. Dito, kaya makita natin dito, sabi nga po natin, dapat walang susuko. Kapag anumang mga problema, magaan man yan o hindi magaan, mabigat man yan, di ba? Dapat walang susuko. Bakit? Ang ganda ng bunga o magiging ganap at walang pagkukulang. Kaya nakita na natin, di ba kapatid? Yung mga pagsubok, nakita nyo po ito, meron tong naitutulong sa buhay natin. Ito yung nagpapagrow ng ating pananampalataya, nagmamatured. Subukan mo kapag may problema ka, di ba? Natututo kang kung halimbawa, nagkaroon ka ng problema sa buhay, sa inyong mag-asawa, di ba? Dahil doon sa problemang yon, di ba? Natututo kang gumawa, nakikita mo yung mali mo, at nakikita mo kung paano itutuwid yung mga bagay na yun. Ganon din yun sa mga estudyante, sa mga kahit sino mang mga may problema, natututo tayo ron eh. Di ba? Nagkakaroon tayo ng lesson learned doon sa mga pagsubok na naranasan natin. Di ba? Kasi pinakikita ng Diyos, ganito yung gagawin mo. Di ba? Na dumadanas ka ng ganito, kaya pinaranas sa iyo yan, ito yung kasi mali yung ginagawa mo sa buhay eh. Ngayon, matututo ka na, sa susunod, hindi mo na gagawin yun. Kaya nakita natin, di ba? Pero kung hindi ka dadanas ng ganong pagsubok, hindi mo mararanasan yon. Hindi ka makaka-encounter na mananatili na hindi tayo tatatag yung ating pananampalataya. Amen? Kaya makita natin yung paano natin inaharap yan. Di ba? Ito yung pangatlo, sabi ni James, dapat manatili tayong matatag sa ating mga pagsubok. Amen? Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Amen? Number 2. Pangalawa, paano natin a living faith in fire? Ano ba yung mga proseso para ma-overcome ito? Amen. Number 2. Ayan. How can you receive the wisdom you need from God? Biglang pasok si James, papuntang biglang wisdom, no? Kaya sabi ko, bakit?
nagsasalita siya ng mga pagsubok, ng mga tungkol sa katatagan, biglang pinasok ni James doon sa verse 5 hanggang 8, biglang pinasok yung wisdom. Diba? Nagulat din ako. Sabi ko, bakit kaya ganun yung naging ano? Nakita natin dito, sa kasi, sabi nga po rito, amen, ang pagsubok ay nagdadala ng mahalagang, nagdadala ng mahalagang upang humingi ng karunungan mula sa Diyos. Kasi, kaya pala nakita natin dito na biglang wisdom yung pinasok ni James. Kasi, doon sa mga pagsubok natin, kailangan natin ang Diyos eh. Kailangan natin ang karunungan ng Diyos. Kasi ang problema, di ba? Bagamat nakita natin yung ibang sumagot, how to face the problem, parang yung sa sariling kakayanan. Di ba? Yung ang ginagamit nila para ma-solve yung problema. Kasi ang sabi ng Isaiah 55:8-9, ang sabi ni Yahweh, ang aking isipay hindi ninyo kaisipan. Ang inyong kaparaanan ay hindi ko kaparaanan. Kung paanong ang langit ay mas mataas kaysa lupa, ang aking kaparaanan ay higit kaysa inyong kaparaanan. Ang aking kaisipan ay hindi maaabot ng inyong kaisipan. Tignan nyo bakit pinasok ni James yung wisdom. Kasi nga, kapag paano natin ma-overcome yung mga pagsubok na kinakaharap natin, kailangan natin ang karunungan ng Diyos. Kasi kapag yung kaparaanan na natin, sasabi tayo ron. Di ba? Minsan, kaparaan natin before, pag nagkakaproblema tayo, totoo ka, di ba? Iba, magre-rebelde ka. Iba-iba yung ginagawa natin eh. Kaya dapat, ihingi tayo ng karunungan sa Panginoon o sa Diyos para yung sinabi ni James dun sa una na mag-alak tayo sa ating mga pagsubok, matatag tayo, kinakailangan, hingi tayo ng wisdom sa Panginoon. Kaya ganito po yung gagawin natin. Number 1, ask God in prayer. Ang sabi ng James 1:5, iba yung kasunod ng 4, ngunit kung ang sino man sa inyo ay kulang sa karunungan, humingi siya sa Diyos at siya'y bibigyan sapagkat ang Diyos ay nagbibigay ng sagana at hindi nanunumbat. Kaya tayo pong mga mananampalataya ng ating Panginoon, pagpasok ng problema sa atin, pray kagad. Ang sabi ni James, di ba? Ngunit kung sino man sa inyo yung kulang sa karunungan, di ba? Alam niya, hindi sapat yung karunungan meron tayo eh. Kailangan natin yung kaisipan ng Diyos. Kailangan natin yung karunungan ng Diyos. Para yung mga problemang mararanasan natin, yung Diyos yung gagalaw. Yung Diyos yung magbibigay ng gabay. Di ba? Lord, manalangin mo, Lord, bigyan mo naman ako ng pasahero. Magugulat ka, mag-uunahan pa sa tricycle mo yun eh. Di ba? Ang Diyos yung gagawa ng paraan. Basta't gano'n lang, laging lapit ka sa Panginoon. Kasi yung kahapon yung tinalakay natin, yung God's favor. Di ba? Yung pabor ng Diyos eh, nasa atin eh. Di ba? Kaya doon, kaya makita natin, pray ka agad. Kasi yung pray natin, hihingi ka, di ba? Hihingi ka ng karunungan, Lord, paano ba yung gagawin ko, Lord? Bukas, magkikita na kami ni Jonah at ni Judith eh. Ano ba yung gagawin ko? Di ba? Eh, sa kaparaanan mo yan, maghahanap ka kagad ng, di ba? Alam mo kagad eh, asan ba yung ba sa mga 5-6, lalapit ka kagad doon eh. Eh, lalong di ba? Lalong lalaki ang Kaya dito, lapit ka sa Panginoon kagad. Yung tinatalakay natin na iba't ibang klaseng problema, pagsubok na naranasan natin, ganun kagad, pray kagad. Ang Diyos ang magbibigay ng gabay, yung karunungan niya para solusyonan yung problema natin. Kaya yung sabi ni James, kaya yung sinabi niya, ganun natin hinaharap yung mga problema natin sa buhay. Pangalawa, sabi niya dyan, ask with confidence and trust. Diba? Kapag tayo raw ay nananalangin, humihingi sa Panginoon, dapat yung pagtitiwala natin. Diba sa Panginoon, dapat naroon lagi. Kasi sabi niya, subalit ang humihingi ay dapat magtiwala sa Diyos at huwag mag-alinlangan. Sapagkat nag-aalinlangan ay parang alon sa dagat na itinataboy ng hangin kahit saan. Diba? Kapag humingi ka rin, hindi ka rin nagtiwala sa Panginoon, wala rin. Wala rin sa isa yung natin, yung panalangin natin. Wala rin sa isa yung problema nating nararanasan, hindi rin matutugunan ng ating Panginoon. Bakit? Humingi ka sa akin, wala kang tiwala. Paano kitang bibigyan? Kaya dapat makita natin dito, papasok doon yung pagtitiwala, dapat hindi tayo mag-aalinlangan.
Tignan nyo, di ba? Sino ng mga nakapag-pray dito doon sa mga may sakit? Di ba? Kaya dapat pag magpe-pray ka, magtalo ka, no? Meron kang faith na talagang naggagaling to. Baka ikaw mismo, gagaling pa kaya to? Di ba? Grabe yung ubo, parang pinagpe-pray mo. Gagaling pa kaya to? Diba? Ikaw mismo nagpe-pray. Wala, hindi talaga mag-ano yun. Kaya kinakailangan yung faith mo talaga, no, na Lord, na gagaling mo yun. Kahit alam mong na napaka-imposible nang gumaling eh. Di ba? Kaya kailangan yung faith mo pa rin. Kasi nakita naman natin, di ba, nung si Kristo yung nagpapagaling ng may sakit, di ba? Sabi ng mga umaako sa kay Jesus Christ, di ba? Bakit yung mga alagad mo, di ba, hindi mapalayas yung sabi niya kasi mga walang pananampalataya eh. Di ba? Hindi, walang mga sabi, maging sinlaki lang man ng butil ng bustasa yung kanilang pananampalataya, kaya nilang gawin yung mga bagay na mga imposible. Amen? Kaya dito makita natin, dapat magtiwala. Ano pa? Sabi diyan sa hanggang 8 kasi huwag umasang tatanggap ang anuman mula sa Panginoon, ang taong pabago-bago ang isip at di alam kung ano ang talagang nais. Kaya pag nagpe-pray po tayo, huwag kayong pabago-bago. Di ba? Kung ano yung pinag-pray mo, mag-stick ka lang doon. Gamitin mo na yung Mark 11:24. Di ba? Yung manampalataya ka na yung panalangin mo ay tinugon na, ipagpasalamat mo na sa Panginoon. Huwag mong babaguhin. Medyo tumagal lang yung problema mo na hindi tinutugon yung panalangin mo, babaguhin mo na. Huwag ka nang umasang tumanggap. Amen. Sa lahat ng nagpe-pray rito, may prayer request na binago nyo yung mga panalangin nyo. Ang sabi ni James, huwag ka nang umasang tumanggap. Binago mo na eh. Bakit? Nung una, nagtiwala ka sa Panginoon eh. Bakit binabago mo? Ibig sabihin, hindi ka nagtitiwala. Tumatagal lang, hindi mo na hindi ka na iisip mo, hindi na kagad na bibigay ng Panginoon. Huwag ka nang umasa. Amen. Kaya dito makita natin, sa pag-ask natin ng wisdom sa Diyos, sa panalangin natin, dapat yung confidence and trust natin sa Panginoon. Huwag natin babaguhin yung anumang mga panalangin na meron tayo. Kaya ako yung mga panalangin ko, kaya meron akong, diba nakita nyo, meron akong morning na Thanksgiving prayer. Yung lahat ng mga panalangin ko, pinagpapasalamat ko paggising ko sa umaga eh. Diba? Kahit na wala pa, kahit matagal na, iba nga, mga 10, 15 years na, hanggang ngayon wala pa rin eh. Pero pasalamat, hindi ko binabago. Yung pa rin yung thank you Lord, thank you pa rin ako ng thank you. Diba? Hanggat dumating. Pag binago mo yun, wala eh. Ibig sabihin, nawala na yung pagtitiwala mo sa panghiningi mo sa Kanya. Nung nakita mo matagal, binago mo na. Sabi ni James, huwag ka nang umasang tumanggap. Diba? Kaya yun po yung isang lesson natin para sa Panginoon. Amen? Sige nga po, palakpakan natin ng Panginoon. Pangatlo, number 3 na po tayo. Amen? How do we encourage those affected by trials? Doon sa James 1:9-12. Doon naman tayo, susunod natin po yon. Paano ba natin ihikayatin yung mga nakaka-enkwentro o naapektuhan ng mga pagsubok sa buhay? Nagbigay din ng mga suggestions si James kung paano yung gagawin. Binigay niya ito sa dalawang klase ng tao, isang mayaman at isang mahirap. Diba? Nagbigay siya ng mga suggestions. Sabi niya rito, sa James 1:9, Santiago 1:9, dapat magalak ang mahirap na kapatid kapag siya'y itinataas ng Diyos. Diba? Dito sabi niya, ang encouragement niya, doon sa mga mahihirap na dumadaan sa problema, sabi niya, magalak ka. Diba? Sabi niya, magalak ang mahirap na kapatid kapag siya'y itinataas ng Diyos. Ibig sabihin, kahit na yung konting mga material na bagay na meron ka, diba? Katulad karamihan sa atin sa Baseco, gano'n. Sabi niya, magalak ka sa Panginoon kahit dumadanas ka ng mga problema. Ang mahalaga diyon, mayaman ka sa pananampalataya. Amen? Sabi ng iba, hindi ba pwedeng mayaman din sa material? Di ba? Di ba? Kahit konti meron ka, di ba? Kaya nga minsan tayo mga Pilipino, di ba? Na kahit na gusto natin na sama-sama tayong pamilya, okay lang yan, kahit na basta meron tayong basta nakakakain tayo sa araw-araw, hindi tayo nagkukulang, di ba? Yun yung gusto ng Panginoon na gano'n. Kasi doon sa mga mahihirap, sabi niya, yun yung suggestion niya kapag dumaranas tayo ng mga problema, kahit na may problema kayo, sabi niya, huwag ka mag-alala. Diba? Ang mahalaga, yung tiwala mo sa Panginoon.
yung mayaman ka sa pananampalataya. Amen. Ano naman yung sinabi niya doon sa mga, yung God's view niya doon sa mga rich people? Yan. Sabi naman niya, karuktong niya nung nasa 9 kanina, parang ganda. At gayon din naman ang mayaman kapag siya ibinababa. Ibig sabihin, yung mga mayayaman daw, kahit daw po sila ay dumadanas ng problema, sabi niya, kahit kayo'y binababa, magalak din daw kayo. Kasi minsan, di ba yung mga mayayaman, nalugi sa negosyo, dumadaan na iba't ibang klaseng problema sa business, yung iba, yayabang pa rin. Di ba? Nagmamataas pa rin. Bumagsak na nga yung business, nagmamataas pa rin. Ayaw pa rin baguhin yung lifestyle. Di ba? Nagmamalaki pa rin. Bakit nga ba? Bakit nga ba? Bakit ko babaguhin? Tell me, bakit ko babaguhin? Ganun yung mga masyado maano, di ba? Ganun yung mga masyado mga matataas masyado eh. Di ba? Di ba? Nagtatanong pa eh, ano? Kaya tayo, ang sabi, ang suggestion ng Panginoon doon, ang suggestion James, di ba kapag binababa ka, di ba? Kasi, sabi nga po rito, kasi alam niya, di ba, na dumadaan talaga tayo sa ganyang mga buhay. Amen. Dapat magpakababa ka na, huwag ka na magmamataas. Huwag na tayo magmamataas, di ba? Nandiyan ka na, dapat babaguhin mo na yung ano mo, babaguhin mo na yung lifestyle mo. Amen. Kapag ganyan, dumadaan ka sa mga problema. Kasi merong pinakpakita ang Diyos sa iyo eh. Maaring maraming mga bagay ka na ginagawa ng mayaman ka na hindi nagiging maganda. Kaya nakita nyo yung pagsubok, pinakikita yan sa mayaman natin, pinakikita yan ng malaki ang naitutulong nito doon sa buhay natin. Kaya hindi siya pabigat sa buhay. Kaya yung bungad pa lang ni James, magalak. Magalak agad eh, no? Bungad pa lang sa pagsubok, magalak agad. Yung kagad yung binungad niya. Amen? Kaya yung po yung mga ibig sabihin. Next, sa verse 11, sabi diyan, Santiago 1:11, perspective in trials, ang damo ay nalalanta sa matinding sikat ng araw, nalalagas ang kanyang mga bulaklak at kumukupas ang kanyang kagandahan. Gayun din naman ang mayayaman ay mamamatay sa gitna ng kanyang mga kaabalahan. Amen. Dito makikita natin, ipinapakarito yung pananaw ni James pagdating sa mga pagsubok. Sabi rito, yung damo, kumakatawan sa mahihirap at yung bulaklak doon sa mayayaman. Ibig sabihin, ang mayaman at mahirap parehong nakakaranas ng pagsubok yan. Di ba? Parehong nakakaranas ng pagsubok yan. Kaya sabi niya riyan, huwag kang mananangan doon sa mga pangangailangang, parang itumutukoy ito sa mga material na bagay eh. Di ba? Huwag tayo sabi rito, huwag tayong umasa doon sa mga material na bagay. Dapat i-angkla natin yung buhay natin kay Kristo. Umasa tayo sa Diyos. Kasi ang mayaman at mahirap, nakararanas na pareho ng problema yan. Hindi lang tayong mahihirap, ang mayayaman din, nakakaranas din yan. Amen. Sino mayayaman dito? O yan, di ba? Nay, mayaman kayo, Nay, di ba? O, di ba nakakaranas kayo ng problema? O, tamo? Nanay, mayaman yan. Sino pa? Di ba? Amen. Di ba? Mayaman at mahirap, nakakaranas tayo ng pagsubok. Kaya sabi niya, di ba? Yung damo, nalalantayan. Yung bulaklak, kahit ang ganda, kumukupas yan. Di ba? Ganun, ang mayaman, ang mahirap, parehas yan. Pareho nagkakaproblema yan. Anumang ng damo, malalanta pa rin yan. Anumang ganda ng bulaklak, kukupas pa rin yan. Di ba? Yung mahihirap at mayaman, pareho yan. Nakakaranas ng problema. Kaya sabi niya, dapat, hindi tayo umaasa sa ating mga kayamanan. Dapat nakatuon tayo ron nakaangkla tayo, nakaugat tayo kay Kristo. Kay Kristo tayo magtitiwala pagdating sa mga pagsubok sa buhay. Amen? Sinusubok tayo at ituon natin yung, diba, minsan kasi sinusubok tayo na ituon natin yung ating buhay sa pagpapayaman. Eh. Kaya ganun po ang Panginoon para sa ating mga buhay. Amen? Pangatlo, sa Santiago 1:12, paano tayo encourage ni James? Sabi diyan, blessing for those who endure temptation. Ibig sabihin, nakita natin, pagdating doon sa mga pagsubok, meron din siyang pagpapala. Sabi niya, pinagpala ang mga taong nananatiling tapat sa kabila ng pagsubok. Kaya makita natin yung mga taong nagtutuloy-tuloy sa Panginoon kahit maraming problema, nananatili pa rin yung pagtitiwala sa Diyos, pinagpala daw yun, sabi ng Panginoon. Di ba? Kasi sabi ko nga, di ba,
Merong mga mananampalataya, nakaranas lang ng matinding problema, ayaw na, babalik na sa dating buhay. Tatalikuran na, di ba? Hindi na mag-a-attend. Lahat ng mga Christian na basic Christian life, tinatalikuran na. Eh, sabi ng Panginoon, di ba? Pinagpala yung taong nananatiling tapat sa kabila ng pagsubok sapagkat matapos niyang malagpasan ng pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay. Yun yung pinakamaganda, di ba? Yung gantimpala ng buhay, yung buhay na walang hanggan. Diba? Kaya nga makita natin, sabi ng di ba? Sa Mateo, di ba? Ang manatiling tapat hanggang wakas, siya lang yung maliligtas. Di ba? Kaya yung buhay ng Kristiyano, tuloy-tuloy po yan. Di ba? Wala pong retirement dito at walang resign dito kahit na dumadanas ka ng iba't ibang klaseng pagsubok. Tuloy pa rin sa patayo sa paglilingkod sa ating Panginoon. Amen? Yung nga po, palakpakan natin ng Diyos. Amen. Last, how does temptation come? Paano ba yung mga tukso ay dumarating sa ating buhay? Dito pagdating natin dito, nakita nyo, tukso, biglang pumasok si James doon sa tukso. Kasi ang tukso, isa siya sa bahagi ng ating mga pagsubok. Tama po ba? Siyempre, kapag tinutukso ka, bahagi ng pagsubok yon. Amen. Kaya makita natin, gusto tayong turuan ni James kung paano natin lalabanan o i-overcome itong kapag dumating yung tukso sa ating buhay. Amen. Alam naman natin na talagang matindi yung tukso. Daan, bakit tayo nagkakasala, di ba? Sabi nga po natin dito, di ba? Na bagamat, sabi rito, maaring subukin ng Diyos ang ating pananampalataya, ngunit hindi ito upang hikayatin na tayong gumawa ng kasamaan. Dahil ang Diyos, sabi niya, hindi po, ang Diyos ay kailanman hindi siya nanunukso. Amen? Number 1, sabi diyan, temptation does not come from God. Santiago 1:13, huwag sabihin niyo naman na tinutokso siya ng Diyos kapag siya'y dumaranas ng pagsubok. Ba? Kasi minsan, kapag tayo dumaranas ng pagsubok, iniisip natin, tinutokso tayo ng Diyos, no? Ang Diyos, hindi nanunukso ang Diyos. Amen? Sino po ang nanunukso? Di ba? Ang demonyo lang ang nanunukso. Ang Diyos, hindi po yan. Sinusubok tayo ng Diyos, pero hindi nanunukso ang Diyos. Sinusubok tayo para sa ating, pero ni minsan hindi po nanunukso ang ating Panginoon. Amen? Kaya makita natin dito na, sabi dyan, sapagkat ang Diyos ay hindi maaring matukso at hindi rin naman niya tinutukso ang kahit sino. Tignan niyo po si Job, di ba? Tignan niyo po si Job nung po siya ay pinahintulutan ng Diyos na subukin si Job doon sa kanyang pananampalataya. Di ba? Ano ginawa ni Satanas? Tinanggal lahat ng Yun yung tuksong binigay sa kanya ni Satanas. Tinanggal lahat ng kanyang kayamanan. Pagkatapos to, nung nalagpasan yun, binigyan naman ng sakit. Kaya nakita nyo, yung tukso at pagsubok, minsan magkasabay na nangyayari po sa buhay natin yun. Kasi nung tinutukso ka, bahagi na rin yun na sinusubok ka. Pero yung subok galing sa Diyos, yung tukso galing sa demonyo yun. Hindi yung Diyos yung gumawa na tinukso ka. Di ba? Hindi yung Diyos ang gumawa, tinukso ka, sinubok ka. Amen? Sinusubok ka na, kaya nakita nyo, ang sumusubok ang Diyos, ang tumutukso siya, ang demonyo. Diba? Tingnan natin, di ba? Sabi nga po, tingnan natin, yung Genesis, di ba? Sino ba tumukso kay Di ba? Sino ba tumukso kay Eva? Walang iba, di ba? Ang demonyo. Kay Kristo, ganun din. Kanina pong umaga, wag pong ma-open yung ibang Kanina pong umaga, babagay, lang. Sabi ko kay, merong isang nanay, sabi ko, Nay, ngayon lang kita nakitang ngayon lang kitang hindi nakitang dumalo ng ng couples fellowship. Sabi niya, oo nga Sabi nga, pastor pasensya ka na, natukso ako ni Kabaka Hindi ko sinasabing hindi ko sinasabing masama kayo. Natukso lang, di ba? Hindi ko sinasabing sumama ka ron, masamang tao ka na Kaya inuulit ko sabi, natukso ko kasi ni Kabaka Di ba? Natukso. Inuulit ko lang yung mga sumama dito Nandito, binanggitin na yun, nandito yung mga sumama Di ba?
nabigyan daw kayo ng ano ng hindi, nakapis lang ako. Nakapis lang ako. Sino sabi 2,000? May sugat kasi ko kaya nakaganon ako. 2,000 ba? Binuko nyo pa eh. Di ba? Natokso lang. Hindi ko sinasabing masamang tao na kayo. Di ba? Natokso. Kasi nakita nyo ang demonyo. Di ba? Talagang ano eh. Di ba? Natokso lang daw. Kasi nagulat kasi ko. First time na hindi ko siya nakita sa gawain. Siya naman yung sumagot. Hindi ko naman sinabi na tinukso ka ni ano. Siya yung sumagot. Di ba? Sabi niya, ay, natokso kasi ako ni Kabaka. Sabi, may mga kasama nga ako, 4 nga kami. Sabi ko, kaya pala wala sila kahapon sa couples. Di ba? Kaya tinanong ko isang nanay kanina doon sa second service, 200 o couples? Para kami nagpera o bayong eh. Sabi niya, couples po. Di ba? 3,000, couples po. Ewan ko lang kung totoo yung pag ano na talaga. Di ba? Alam, tignan nyo kasi, ang demonyo kasi, nanunukso talaga ang demonyo eh. Di ba? Ipapakiba. Basahin po natin yung talata. Ang sabi po rito, next. Ewa. Ayan. Natutuokso ang tao kapag siya'y naaakit at napapatangay sa kanyang sariling pagnanasa. Di ba? Kasi nakita mo, 2,000. Di ba? Pwede namang sa susunod na lang ako umattend eh. Pwede naman talaga yun. Di ba? Inuulit ko baka ma-open yung, wag naman kayo ma-open yung mga nandito yung pumunta sa Kabaka. Hindi ko sinasabing masamang tao kayo. Di ba? Wala akong binabanggit Inaano ka lang kasi na gano'n, di ba? Di ba? Nakita nyo, di ba, naakit at napapatangay sa kanyang sariling pagnanasa. Di ba? Kaya yung tukso, dumadating yan kapag naakit ka doon sa isang bagay. Di ba? At sabi nga rito, at ang pagnanasa kapag natanim sa puso ay nagbubunga ng kasalanan. At sabi dyan, at ang kasalanan sa hustong gulang ay nagbubunga ng kamatayan. Kaya dito pinapakita ni James dito na yung tukso, di ba? Ito po ay bahagi ng pagsubok natin. Pinapakita nito ganyan dumadating yung tukso sa ating mga buhay. Tignan niyo po sa atin, di ba? Sabi nga po kasi ang demonyo, sabi sa Pahayag 12:9, itinapo ng napakalaking dragon, ang matandang ahas na tinatawag na Diablo at Satanas, na nandaraya sa buong sanlibutan. Ang demonyo kasi mandaraya. Di ba? Lahat ng mga bagay na lilituhin ka niyan, dadayain ka niyan. Di ba? Tignan nyo, kayo, pag natutokso po kayo, di ba? Pag natutokso tayo, nakikita natin, di ba? Nakita nyo, ang demonyo yung gumagawa niyan. Sabi, okay lang yan. Huwag ka matakot. Di ba? Yung demonyo nagsasalita ng ganyang bagayan. Kasi ito pa, tignan nyo pa, ang sabi pa ng 2 Corinthians, hindi ito katakataka. Sapagkat si Satanas man ay nagkukunwan ang anghel ng liwanag, ipinakikita niya yung magagandang bagay. Tignan nyo, di ba? Kapag ang demonyo ba ay nanunukso, papakita niya ba sa pangit na bagay o sa hindi magandang bagay? Di ba? Kayo po, pag gano'n, di ba? Kapag ang demonyo ba, hindi niya ipapakita yung pangit, ipapakita niya yung magandang bagay. Na ipapakita niya sa'yo, dadayain niya. Tignan mo, di ba? Sayang yan. Sayang yan. Di ba? Minsan lang yan. Di ba? Minsan lang yan. Sige na. Di ba? Nakita mo, di ba? Hindi niya magpapakita, hindi niya sasabihin, naku, lagot ka kay pastor. Hindi ka umatin. Di ba? Hindi ganun yun. Ipapakita niya yung di ba? Yalo yan, isang kabang bigas din yan. Di ba? Isang kabang bigas din yan. Sa mo hahanapin yan. Bibigay ba ni pastor sa iyan? Tubig. Di ba? Hindi kasi, ang demonyo, ganun yan, yan Ipinapakita. Tignan mo, sa lalaki, sino ba gwapo rito? Di ba? Ay, si Brother Mario, yan, gwapo raw. Di ba? Ayun, sino?
O, si Levi. Tingnan mo, si Levi. Levi, tayo ka, Levi. Yan. Check K1. Yeah, ito, wala kang respeto sa leader mo. Ikaw. Yan. Levi, ikaw, halimbawa, may manunuksong babae. Gumaganyan pa kahit, hindi, wala pa akong tanong eh. Gumaganyan ka kagad eh. Di ba? Sa palagay mo, manunukso ang demonyo na hindi mo gusto? O yung, pangalawa, yung, ayoko kasi ginamit ko kanina term kanina, pangit, parang ang pangit, di ba? Di ba, sabi nga, beauty is in the eyes of the beholder. Yung kagandahan daw ng isang tao ay naroon sa paningin, doon sa taong tumitingin. Halimbawa, doon, yung merong babae na maganda, hindi maganda sa paningin mo, sa palagay mo, magugustuhan mo? In reality po, Pastor, siguro hindi. Mo hindi eh. Pero kung maganda sa paningin, kasi ganun ang ginagawa ng demonyo. Nagkukunwang anghel ng kaliwanagan. Di ba kaya makita nyo, sa atin pong lahat, makikita mo yan kapag tinutokso ko ng Diyos, ipinapakita niya yung maganda. Ay, pag tinutokso ka ng demonyo, ipinapakita niya yung maganda. Hindi niya pinapakita yung pangit na bagay, yung hindi magandang bagay sa'yo. Kaya doon mo malalaman yan, na tukso yan. Kasi ang tukso, papunta na sa ano yan? Ang tukso, papunta na sa kasalanan yun eh. Di ba yung binasa natin kanina? Balik ko lang Ay, dito. Diba? Ay, hindi, dito. Ay, isa pa, no? Ang tagal kasi magana. Ba't napunta na rito? Baligtad pala? Ba't ganun? Baligtad yung ano? Ayaw eh. Balik mo rin sa ano? Yan, wala na. Balik mo rin sa may Santiago 1:14, 1:13. Ayan. Yan, 14 yan. Okay, yan kaya. Natutokso ang tao kapag siya'y naakit at papatangay sa kanyang sariling pangasa. At ang pagdanasa kapag naitanim sa puso, nagbubunga ng kasalanan at ang kasalanan sa ustong gulang ay nagbubunga ng kamatayan. Diba? Nakita nyo, kapag tayo'y naaakit sa tukso, papunta na yan dun sa kasalanan. Habang tinutokso ka pa lang, wala pala, nandun pa lang eh. Ang problema, pag naakit ka na, nagpatangay ka na, papunta na yan, sabi dyan, nagbubunga na yan ng kasalanan. Di ba? Nagbubunga na yan ng kasalanan kapag napaakit na po tayo. Kaya dito, tinuturuan tayo ni James. Sinabi ni James sa atin, kasi alam niya nga, yung tukso, pagsubok din yan eh. Di ba? Kaya ka nga nagkakaproblema dahil tinutokso ka eh. Di ba? Tinutokso kang mandaya, tinutokso kang manggulang, tinutokso kang manakit. Di ba? Lahat ginagawa ng demonyo para ano tayo eh. Tinutokso kang magsinungaling. Di ba? Lahat ginagawa ng demonyo eh. Sabi yung nagiging mo kapag natin nasa puso, nagbubunga yun ng kasalanan. Amen? Kaya makita natin na kaya gusto turuan tayo ipakita sa atin ni James, ito yung mga bagay pag tinutokso tayo para kaya alam na natin na alam mo pag ang demonyo yung nanunukso or ang Diyos ay isinusubok ka lang pagdating doon sa mga pagsubok. Amen? Ngayon, ano po yung gagawin natin? Para mapagtagumpayan natin, dapat pasakop tayo sa Diyos. Para ma-overcome natin yung temptation. Sabi dyan, kaya nga pasakop kayo sa Diyos, labanan nyo ang diablo at lalayuan niya kayo. Amen? Kaya tayo, dapat pasakop tayo sa Diyos. Paano kayo magpapasakop sa Diyos? Read the Bible, pray, trust to God. Di ba? Sabi niyan, labanan nyo ang diablo at lalayo na yan sa iyo. Di ba? Labanan nyo at lalayo na yan. Kailangan pasakop tayo sa Diyos. At anong sabi pa ng ating Panginoong Kristo? Magbantay kayo at manalangin upang huwag kayong madaig ng tukso. Ang espiritu'y nakahanda, ngunit ang laman ay mahina. Yan, kaya makita natin, di ba? Kapag, alam naman natin, alam niyo po, ayan. Di ba yung tukso? Ano ba yan, Nay? Nandito si Nanay kahapon. Kala ko na, muna ako, Nay, na binabribe mo na. Joke lang yun. Nandito pala, nakita ko si Nanay nandito kahapon. Okay, di ba? Anong sabi ni Christ? Magbantay at manalangin. Sabi dyan, huwag kayong madaig ng tukso. Yung espiritu natin nakahanda lagi. Ang problema,
itong laman natin. Di ba? Ito yung mahina eh. Kaya tignan nyo kapag hindi ka nagdadadalo ng gawain, ang dali mong madaig ng tukso eh. Di ba? Bakit? Mahina. Yung pagkain ng espiritu, wala eh. Malnourished yung espiritu mo eh. Pero nakita mo, ang ganda ng katawan mo, di ba? Pero mahina ka spiritually, ang dali mong madalo ng tukso. At yung tukso, papunta na sa kasalanan yun. At yung kasalanan, yun ay nagiging pagsubok mo sa buhay. Diba? Ganun na lang yan. Tuloy, chain reaction yan eh. Diba? Chain reaction. Kaya nga nakita natin, no? Tinuruan tayo ni James, tayong mga mananampalataya, ito yung paano natin na, paano kailan dumarating yung tukso sa atin, at paano natin mapaglalabanan itong mga bagay nito. Amen? Hindi nga po, palakpakan natin ang Panginoon. Mga nanay, ulitin ko ha, baka magalit kayo sa akin. Ano yun ha? Hindi. Mahal ko kayo ha. Kasi hindi ko naman sinabi sa kanya kanina eh, basta siya lang nagsabi na na nadaig siya eh. Diba? Hindi ko naman sinabi, nay, natukso ka. Hindi. Siya yung nagsabi sa akin na gano'n na lang. Diba? Kaya hindi naman ibig sabihin na napakasamang tao na. Kaya sa susunod, sama niyo ako. Hindi niyo ako sinasama eh. Joke lang po yun. Amen. Sige po. Last verse tayo. At yan, lagay mo na. Ayan. Sabi ng John 16:33, sinabi ko ito sa inyo, upang sa inyong pakikipag-isa sa akin ay magkaroon kayo ng kapayapaan. Magdaranas kayo ng kipagatian sa sanlibutan ito, ngunit tibayan ninyo ang inyong loob na pagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Amen. Kaya makita natin si Kristo mismo ang nagsabi na talagang tayong mga Kristiyano o mananampalataya ng Panginoon, meron talaga tayong mga kapighatian dito sa mundo. Marami talaga tayong mga pagsubok na naranasan. Kasi minsan, di ba, naging pananaw ng iba, ay, magtatanggapin ko si Kristo para wala na akong problema. Hindi. Mas lalo kasi yung problema mo nga, yan yung magpapalago ng pananampalataya mo eh. Blessing nga sa atin yan eh. Bakit? Ano pa sabi? Ang ganda ng encouragement ni Christ. Sabi niya, tibayan ninyong yung loob na pagtagumpayan ko na yan. Ibig sabihin, hindi ka pababayaan ng Diyos. Di ba? Kahit dumaranas ka ng mga pagsubok, sabi niya, tibayan nyo lang loob mo. Bakit? Nagpagtagumpayan ko na ang sanlibutan. Ibig sabihin, mapagtatagumpayan nyo yan. Di ba? Ma-overcome natin lahat ng mga pagsubok na nararanasan natin sa buhay. Huwag mong susukuan yan. Diba? Yung iba talagang kinikitil na yung buhay nila, tinatapos na dahil lang sa ganung bagay. Huwag. Diba? Nagre-rebelde na, sinisira natin yung buhay natin. Huwag. Diba? Lalo kang lumapit sa Panginoon. Diba? Lalo tayo lumapit sa Panginoon kasi ang Diyos na pagtagumpayan, hingi ka ng tulong, hingi ka ng lakas sa Diyos. Lord, hindi ko na kaya. Lord, hirap na ako. Lord, tulungan mo po ako. Pag nakikita ng Diyos na nagsusumamo ka, alam ng Diyos na kailangan mo to, ang Diyos naman nandyan lagi yan eh. Di ba? Lalo tayo mga anak Diyos, di ba? Kahapon nga sabi ni Pastor, yung topic ni Bong Saging, yung pabor ng Diyos nandun lagi sa atin eh. Sa lahat ng nagmamahal sa Kanya eh. Bakit susuko ka pag mayroong mga pagsubok tayong nararanasan sa buhay? Amen? Sige, tayo pong lahat ay tumayo. Amen. Purihin ang Panginoon. Sana po'y marami tayong natutunan sa aral mula po kay Santiago tungkol sa pananampalataya at sa mga pagsubok na nararanasan. Kasi alam na ba natin mga kapatid, di ba? Yung pagsubok ay hindi nawala, bahagi ng buhay natin yan eh. Kaya dapat alam natin yan kung paano natin hinaharap yan eh. Diba? Kasi yan yung magpapatatag na makarating tayo hanggang sa dulo ng ating pananampalataya. Diba? Matatapos yung buhay natin dito na hindi tayo magda-down. Diba? Hindi tayo tatalikod sa ating pananampalataya. Kaya napakainam na tunay nga na si Santiago, ginamit ng Panginoon. Kasi alam niya na mararanasan ng mga tao talaga yan eh. Kasi mararanasan natin yung iba't ibang klaseng pagsubok sa buhay. Sige po, tayong lahat ay manalangin. Purihin kayo Diyos. Hallelujah. Lord, maraming salamat po sa gabing ito. Tunay nga Lord na napakabuti kayo sa aming mga buhay.
Kayo po yung tunay na Diyos na kasama namin sa lahat ng laban namin sa buhay. Tunay nga, Lord, na bahagi ng aming buhay yung mga dinaranaanan naming pagsubok. Lord, kami may kabataan, kami may nanay, tatay, ano man yung estado sa buhay namin, Panginoon. Nakakariwasa kami, sapat lang. Lord, dumadaan pa rin kami sa mga pagsubok. Salamat, Lord, sa pamamagitan ng iyong lingkod na si James. Binigyan niya kami ng mga mahalagang mga paalala, ng mga salita na mananatili kami, Lord, sa pananampalataya naming Kristiyano, Panginoon, sa pagsunod sa inyo. Tulungan mo kaming lahat, Panginoon. At Lord, salamat din po na itinuro mo sa amin na minsan hindi po kayo nanunukso at hindi kayo matutukso. Ang demonyo ang gumagawa ng lahat ng paraan para sirain ang aming buhay, para mailayo kami sa inyo. At Lord, salamat at kami, sabi ni Santiago, na kami magpasakop sa inyo para ang diablo ay lalayo sa aming mga buhay. Maraming pong salamat. Ang Diyos na pinagmumulan ng kapayapaan na siyang muling bubuhay sa ating ang biyaya ng ating Panginoong Kristo at ang walang hanggang pag-ibig ng Diyos Ama at ang pakipagpisan ng banal na Espiritu ay sumainyong lahat. Lahat po tayo magsabi ng Amen. Purihin ng Diyos, pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon.